Hello survivors, mga campers. Gusto kong congratulate muna kayo sa huling araw na ito. Ito na ang last day. Sana ay inyong enjoy at ma-encounter nyo ang mensahe ng Panginoon sa inyo. At gusto ko lang samantalahin pagkakataon. Ako nga pa si Pastor Ed Ray ng Luciana First Baptist Church. Nandito na ako ngayon, nagpapastor sa Hong Kong. At gusto ko i-share sa inyo yung paano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At before that, mag-share lang ako ng mga ilang maikling ilang advices na magiging mapapakinabangan ninyo kung gusto niyo yung makarating sa kalooban ng Diyos sa kung saan naroon din ako ngayon. Gusto ko lang sabihin sa inyo, sabi sa atin ng Bible sa Matthew 22:37-40, sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, and strength. So pag sinabing love the Lord ng ganong with all thy might, all thy strength, and all thy soul, dapat nakasuko ang buhay natin. Surrender ka sa Panginoon. Wala kang ititirang kung ano man. Ganun ang tunay na nagmamahal. Dapat devoted ka sa Panginoon. Dapat ganoon ang isang kabataan. At ikalawang advice na gusto kong ibigay sa inyo sa huling araw ng camp na to ay yung kaligayahan. Dapat hanapin natin sa Panginoon. Sabi ng Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ganun lang, patuloy ka lang kahit may discouragement, may mga distractions dyan sa daan dito sa mundong ito. Dapat maging focus ka. Dapat sure ka dun sa inahabol mo, yung tunay na kasiyahan, yung dapat hindi natatapos na kasiyahan. Pwede kasing nagkakaroon ng pagsubok pero masaya ka pa rin. Iba yung nagkakaroon ng kasiyahan tapos lalo kang nagkakaroon ng maraming problema. So sa Panginoon malamang makukuha yung tunay na kasiyahan. Pero meron siyang nire-require, sabi niya, desires. Dapat nandun yung pagnanasa. Ang isang tunay na anak ng Diyos, meron niyang tunay na pagnanasa na lumago, maging masaya sa Panginoon, magbasa ng Bible, magpray. Lahat ng bagay na magpapasaya sa kanyang Ama, sa ating Panginoong Diyos, dapat yun ang ating motivation. Ikatlo, ito mahalaga ito, godliness with contentment. Ito yung preaching ko last Sunday. Sabi doon sa 1 Timothy 6 verse 6, godliness with contentment is great gain. Tapos sa verse 10 sinabi doon, the love of money is the root of all evil. Doon yung tukso, pera, matinding tukso yun. Ano pa yung may halintulad natin sa pera? Makamundong gawain. No? Nagkakaroon ng matindi tayong distraction at detachment sa pag-focus natin sa Panginoon. Kasi wala tayong contentment, yung godliness contentment. So pag sinabing godliness with contentment, ako, ang pangarap ko sa buhay, simple lang. Hindi ko ninanasa yung mga bagay na sa mundong ito, kagaya ng Panginoon Jesus. Ang simple lang, ang panalangin ko sa Panginoon, sabi ko sa Kanya, Lord, gusto kong maging mabuti mong lingkod, maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting kaibigan, maging mabuting ama sa aking dalawang anak. Yun lang, sapat na ako. Hindi na ako hihingi pa na kung ano mang bagay sa Panginoon Diyos. Kasi yung mga bagay na yun ay mga temporary, mga bagay na naluluma, na kumukupas, nawawala. Pero yung mga bagay na inihiling natin, kagaya nung inihiling ko, yun na yung nandun yung contentment. Yun na yung nagpapasaya sa akin. So, at saka panghuli, sabi ng Ecclesiastes 12 verse 1, sabi doon, remember now the Creator in the days of thy youth. So sa habang kabataan pa tayo, sabi ng Bible, gaya ni Haring Solomon,
samantalayin natin atay habang malakas, mas marami kang magagawa. Pwede mong develop yung sarili mo sa Panginoon, tumugtog ka, gumawa ka ng mga ministry, hanap ka ng ibang ministry, i-develop mo yung sarili mo para mas maging productive ka. Kami mga kapastoran, lahat ng pastor nagpe-pray na lalo na itong camp na to na matuloy, maging successful. Nagpe-pray kami sa Panginoon ng mga young people na willing sumama sa paglilingkod ng may buong pagmamahal, yung buong sinseridad. Pipray kami, sana makasama namin kayo doon. Sana tawagin kayo ng Panginoon doon. At pag tinawag kayo ng Panginoon, huwag kayong magdalawang isip. Kasi hanggang ngayon, sa pagiging pastor ko for 7 years, wala akong pinagsisisihan, bagkus mas lalo lang pinauunawa ng Panginoon sa akin na tama yung desisyon na ginawa ko. So, tsaka, kaya yun, huwag natin sayangin yung buhay natin sa mundong ito bilang kabataan. Huwag natin ibuhos yung mga galing natin sa mga makabuntong gawain dito. Yung pag-aaral, okay lang mag-aaral, pero dapat make sure na andun yung focus natin, yung goal natin. At yung buhay na ito, ang dapat na makinabang ang Panginoong Diyos lamang. Kasi ang reason ko, siya yung unang nagligtas, siya yung unang nagmahal, siya yung Diyos eh. Siya yung lahat-lahat eh. So dapat makita ko yung sarili ko na grateful. Kung babalikan natin ang buhay natin noon, tayong lahat ay mga ligaw, walang direksyon, bagulo, mahirap ang buhay natin noon. Pero kung gusto natin ng maayos na buhay, ibigay natin yung ating sarili sa Panginoon Diyos. So, kaya yun, mangarap tayo ng mga bagay na para sa Panginoon. At yun ang pinaka the best way, the best thing na pwede nung magawa sa buhay natin. Nandoon yung satisfaction at fulfillment. So, yun lang. Gusto ko lang i-share testimony. Hindi ko rin alam bakit na andito ako ngayon sa Hong Kong, bakit ako nakapangasawa, ng taga rito, nagkaroon ako ng anak, 2 na yung anak ko. Marami nang tinago ng Diyos sa mga panalangin ko. Yung iba doon, yun lang yung laman ng puso ko. At as I recall, ano ba yung ginawa ko na please ang Panginoon. Sabi ko sa Matthew 6:33, sabi ko, sa lahat ng bagay, iunahin ko siya. Kaya noon, nung kabataan ako, wala akong camp na pinalampas. Lahat talaga ng camp pinuntahan ko. Bulacan, dito sa Sampaloc, dyan sa atin, sa Mauban. Wala akong pinalampas na camp. At yung mga mensahe ng mga bawat pastor, mensahe ng Panginoon na inihatid ng mga pastor, talagang kinausap ako doon at gumawa ako ng desisyon ako sa buhay. At naandun yung kakaibang pakiramdam, yung experience na yung katotohanan, na nakita mo yung katotohanan. At marami kang marirealize na maraming nasasayang na panahon. Dapat hindi ko na sinasayang yun. Bilang kabataan, dapat binibigay ko yung lahat na makakaya ko para maging kapaki-pakinabang na lingkod ng Panginoon Diyos. Kasi pag tumanda na tayo, mababawasan na yung lakas natin, yung time natin. Wala na. At isang bagay na ayaw natin, yung magsisisi tayo sa huli. Kaya ito na yung panahon, nandito ka sa camp, nandiyan ka sa camp, dapat maging seryoso ka, maging pag-focus ka, kausapin mo Panginoon Diyos. At kailangan namin ng mga young people na magpapagamit sa Panginoon kasi kukunti na ang mga young people at ang mga nagsusuko ng buhay. Alam nyo, nung nagsuko sa buhay, kahit kailan, wala akong pinagsisisihan.
Kasi naandun na, may sariling paraan ng Panginoon kung paano siya ingatan, provide yung pangailangan ng mga lingkod niya. So yun lang, sana ay naging pakinabangan sa inyo yung napakinggan nyo by experience. Wala kang pagsisisihan pag nasa Panginoon ka. Pero pag wala ka sa Panginoon, yun yung matinding regrets sa buhay ng isang tao. So, yun lang. Congratulations ulit. Survivors, straightforward. God bless you.